Today, gagawin natin yung 18 peso per meal experiment. Dahil ayon nga sa Philippine Statistic Authority o PSA, kapag gumastos ka ng 18 pesos per meal or 55 pesos a day ay hindi ka na daw matatawag o kasali sa food poor. Kaso, paano ko yung gagawin? 40 pesos na ang pinakamurang lutong ulam sa karinderya. Kung isipin mo, parang napaka-imposible. Pero, ganun ba man, tara samahan niyo akong pagkasyahin yung 18 pesos sa umagahan, tanghalian, at hapunan. Tara, let's go! Alam niyo ba kung bakit nag-iinat ang isang tao? Based on my source na sa Wikipedia, ang pag-iinat ay ginagamit upang maibsan ang pagkakaroon ng pulikat. Ang pag-iinat ay isang likas na karaniwang kilos ng tao. Ito ay maaaring sabayan ng paghikab, karaniwang makikita ang pag-iinat sa paggising sa umaga pagkatapos ng mahabang oras na hindi pagkilos o paglabas sa masikip na lugar. Anyway, ano nga ba ang pwede nating mabili sa 18 pesos na almusal? Abili! Kano pandesal? Doon? 8 pesos lang. Apat. Thank you. Sa 18 pesos natin, nakabili tayo ng apat na pandesal at saka kape. Bali nito 8 pesos. Itong kape ay 10 pesos. Almusal tayo, guys. At habang nag-aantay tayo na mag-lunch time, naglaban na rin muna pala ako. At nagpahinga pagkatapos. At di ko na malayan na alas 12 na pala, kailangan na natin maghanap at mag-isip ng 18 pesos na lunch. Naisipan ko nga na bumili na lang dito kay Ate Pin ng lumpiang toge na 7 pesos. Kaso, sarado dahil linggo nga pala. Bigla akong naalala na meron nga palang tindahan ng Shanghai na tag 7 pesos lang dito sa may Mamatid. Shanghai lang po, isang piraso. Maria? Wala. Bigyan mo nga na, balot mo sa piraso lang. Isang piraso lang. So, ayan. Lalagay. Thank you. Wow. So, here guys, ang lunch natin today is lumpiang Shanghai na tag sa 7 pesos and kanin na tag to 10. So, yung lunch natin today is 17 pesos lang. So, nakasave tayo ng piso. So, let's eat. At pagsapit ng hapon, nagsimba na nga kaming buong pamilya. Pag-uwi namin, bumili na rin pala ako ng dinner ko. Ito, pancit canton. Natapos na natin ang 18 peso per meal experiment. So ang tanong, worth it nga ba ito?
Ang breakfast natin kanina ay 4 na pirasong pandesal at 10 pesos na kape. Ang lunch natin ay 7 pesos na Shanghai at 10 pesos na kanin. Then ang dinner natin ay yung kasalo na pancit canton. So worth it ka ba yun? Hindi. Kung gagawin mo yun in 6 months, baka makasali ka na sa mga malnutrition. So, nonsense din, di ba? Hindi ka nakasali sa food poor, kasali ka naman sa malnutrition. So, it's a big no-no. Sa totoo lang, no, hindi to worth it, lalo na kung nagtatrabaho ka, 8 hours a day, tapos plus overtime, hindi yun sasapat sa'yo, yung 18 pesos. Kaya kung ako sa'yo, kung may extra ka namang pera, huwag mong tipirin ng sarili mo, lalo na sa pagkain. Dahil ang may malusog na katawan ay malayo sa kamatayan. Yun lamang po. My name is Dan. See you next vlog.